Sa pagdakip kay Kafka, makikita natin siya na nakagapos at mag-isa habang sa labas ay binabantayan siya ng mga opisyal ng Defense Force. Sa ibang silid ay nagpupulong ang mga matataas na opisyal kung anong gagawin sa Kaiju number 8. Nagtanong ang isa na kung sasabihin ba nila ito sa media at nagsalita ang katabi niya na hindi, dahil gagawin nila ang katulad sa pagkadakip sa Kaiju number 9. Nagsalita ang kalbong opisyal na kailangan nila agad magpasya kung anong gagawin sa Kaiju number 8 at sinabi pa nito na gawin na lang ulit armas ang katawan nito. Biglang nagsalita ang doktor na opisyal na subukan muna nila siyang gawing buhay na sandata. Natigil sila nang nagsalita ang Direktor General na haharapin niya muna ito at saka sila magpapasya. Balik kay Kafka, biglang pumasok ang mga Defense Force at nagsalita ang kapitan na ililipat siya sa ibang pasilidad. Sinubukan humingi ng pasensya ni Kafka kay Soshiro ngunit pinigilan siya nito na magsalita at inutusan lang siya na magpatuloy sa paglakad. Sa kanilang paglabas, makikita natin na nabalot ng katahimikan ang mga Defense Force habang naghihintay sa kanila. Diretsong naglakad si Kafka at nakakaramdam siya ng hiya sa kaibigan. Naisip niyang ginawa ni Ichikawa ang lahat para protektahan siya ngunit sa bandang huli ay nabulgar ang kanyang sikreto. Nang pasara na ang pintuan ng sasakyan ay biglang tinawag siya ni Ichikawa at sinabing naniniwala siya sa kanya at hihintayin niya ang kanyang pagbabalik. Pagkasara ng pinto ay nakita niya ang kapitan. Nagsalita siya na wala ng kamera sa loob. Pinaliwanag nito na magbibigay siya ng testimonya at mga kuha upang mailigtas nila siya. Sinabi pa nito na wala sa 3rd Division ang nag-iisip na kalaban siya. Pagkaupo ni Kafka ay tinanong niya si Mina kung pwede pa ba siyang makipaglaban kasama niya at tumango ang kapitan. Pagkaalis nila ay inutusan sila ng bise-kapitan na sumaludo at tinanong sila ng kalbong opisyal na kung ano ang kanilang ginagawa. Sumagot si Soshiro na sumasaludo sila sa kanilang kapitan. Samantala sa loob ng sasakyan ay umiiyak si Kafka. Pagkadating sa ibang base ay agad siyang ikinulong. Makalipas ang 7 araw, tinawag ni Mina si Konomi at humingi siya ng tulong na ayusin ang mga hawak niyang dokumento at pagkatingin ni Konomi sa mga papel ay agad siyang sumang-ayon. Sa kabilang banda, tahimik na nakatipon ang magkakaibigan. Binasag ni Iharo ang katahimikan at nagsalita na hindi siya makapaniwala na si Kafka ay ang Kaiju number 8 at malakas pala ito habang nakatingin kay Ichikawa. Hindi sumagot si Ichikawa at biglang nagsalita si Minase na iniligtas siya ni Kafka mula sa Kaiju at sinabi pa niya ang magagandang katangian nito. Nagsalita si Aoi na hindi sila ang magdedesisyon kung anong mangyayari sa kanilang kaibigan at sumagot si Haruichi na tama siya dahil hindi basta-basta ang pangyayaring ganito. Nagsalita si Iharo na kahit siya ay iniligtas din ni Kafka. Sa kanyang narinig, lalong nag-alala si Ichikawa sa kaibigan. Sa harap ng isang pintuan, makikita natin si Kokoro na nakatayo at mukhang nag-iipon ng lakas ng loob. Kumatok siya at pagkapasok sa loob ay lumapit siya sa taong nakaupo. Tinanong siya nito kung anong kailangan niya at nang tatawagin na sana niya itong ama ay sumalo daw siya at tinawag niya itong Direktor General. Nakiusap ang dalaga sa kanya na huwag nilang papatayin si Kafka ngunit tinawag siyang tanga nito at iniabot ang isang envelope. Pagkabukas niya ay pinaliwanag ng kanyang ama na ito ang resulta ng X-ray at ang nakikita niya ay core. Nagulat ang dalaga at sinabi pa sa kanya na hindi na siya tao dahil kaiju na ito katulad ng pumatay sa kanyang ina. Nang paalis na si Kokoro ay lumingon siya at sinabi sa kanyang ama na naniniwala pa din siya sa kanyang kaibigan. Samantala, kinausap ni Kapitan Mina ang 4 na magkakaibigan na ililipat sila sa iba't ibang division ngunit ayaw pumayag ni Iharo. Nagtanong si Haruichi kung dahil ba ito kay Kafka kaya gusto nilang paghiwa-hiwalayin sila at sumagot ang kapitan na wala itong kinalaman sa kanya. Sumagot si Iharo na ang 3rd Division ang dahilan kaya niya gustong maging Defense Force at nang magsasalita pa siya ay nagsalita si Ichikawa na pumapayag siya. Kinumbinsi pa niya ito na huwag siyang papayag ngunit ganun pa din ang sagot ni Ichikawa. Pagkatapos ay makikita natin si Haruichi sa taas ng gusali na mag-isa. Narinig niyang bigla ang boses ni Aoi na may kausap sa telepono at sinabi nito sa kausap na kailangan niya ng tulong upang mailigtas ang kanyang kakilala. Pagkababa niya sa telepono ay nakita niya siya at humingi siya ng pasensya dahil wala siyang intensyon na makinig. Tumabi si Aoi sa kanya at sinabing ayaw niyang may mawala sa kasamahan nila. Sa loob ng isang malawak na silid, makikita natin si Kafka na nakagapos. Nagulat siya nang makita si General Shinomiya na papalapit sa kanya. Pagkalapit sa kanya ay pinatanggal nito ang kanyang pagkakagapos.
Sa malayo ay nakatanaw si Kokoro at ang iba pang opisyal. Nagulat ang dalaga nang biglang pinagbabaril ng kanyang ama ang kanyang kaibigan. Nabigla si Kafka at prinotektahan niya ang sarili. Nang magsasalita siya ay bigla siyang sinuntok sa tagiliran at napaluhod ang binata sa sakit. Sinabi ng general sa kanya na hindi na siya tao kundi halimaw. Pagkatalikod niya ay nagsalita si Kafka at sinabing hindi siya ang Kaiju number 8 at siya si Kafka Habino. Itinaas ng general ang kanyang kamay at binuksan ng mga kasamahan nito ang suitcase na hawak nila at pinakita ang dalawang armas na guwantes. Pagkasuot ng general sa mga armas ay nagliwanag ang katawan nito. Naghanda si Kafka at sinabi sa sarili na papatunayan niyang hindi siya halimaw. Biglang may lumitaw na malaking kamay at hinampas siya nito. Napalipad siya at nagulat siya nang makita na putol na ang kanyang isang braso. Pagkatapos ay agad siyang binaril at bumagsak siya. Mabilis siyang sumugod dito at sunod-sunod ang pagsabog na bakas ng kanilang paghahabulan. Sunod-sunod din siyang sinuntok ng general at mabilis siyang nag-regenerate. Wala nang ibang naisip si Kafka kung hindi umiwas at naisip na hintayin na lang na mawalan ng bisa ang suot ng general. Sinuntok ulit siya ng malakas at tumalsik siya sa pader. Pagbalik ng kanyang kamalayan ay sinugod ulit siya. Nagulat si Kafka sa kanyang pinapakita at biglang nagsalita ang kalbong opisyal tungkol sa Kaiju number 2. Kwinento niya na ito ang pinakamalakas at nakakatakot na kaiju na kanilang nakalaban at ang armas na suot ng general ay gawa sa katawan nito at siya lang ang nakakagamit dito. Naisip ni Kafka ang sinabi ni Kokoro at nang iiwas na sana siya sa atake ng general ay nagulat siya nang makita na naputol ang kanyang mga binti. Sinuntok siya ulit nito at nilaipad siya ng malakas at nagkaroon ng malaking pagsabog. Napasigaw si Kokoro sa kaibigan at pagkaalis ng usok ay naging Kaiju number 8 na ang anyo nito. Sinabi ng general na sa wakas ay pinakita na nito ang tunay niyang anyo at nagulat siya nang may nabasag sa bungo nito. Sumigaw ng malakas ang Kaiju number 8 at sa lakas ng puwersa ay nagkalamat ang salamin ng operation room. Napansin ni Kokoro na may maling nangyayari. Umatras ang Kaiju number 8 at unti-unting nagbabago ang anyo nito. Sa isang madilim na lugar, nagulat si Kafka dahil hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Lumapit sa kanya ang maliit na kaiju at sinabing pumatay siya. Mabilis na tumakbo ang Kaiju number 8 papalapit sa general at napasigaw si Kokoro na tao ka Kafka Habino. At dito nagtatapos ang episode 11.